So magandang araw po mga kabayan, no? So ngayon ang pag-uusapan po naman natin is tungkol sa CLOA, yung Certificate of Land Ownership Award. Ang share ko lang naman po is kung ano yung mga nakalap kong information, kung ano yung natutunan ko based sa aking actual experience sa trabaho ko dito bilang isang trabahador nga sa isang real estate developer kung saan ako yung namamahala, ako yung in charge sa land acquisition as a land acquisition supervisor kasama tong dalawang kasama kong mga licensed real estate brokers and on the guidelines po ng aming company attorney. So ito nga po, share ko lang po in layman's term yung madali pong maintindihan. At bago ko po simulan, ikukwento ko lang po na may ina-acquire kaming isang lupa, may planong kaming isang i-acquire, potential property for land development sana ang purpose kasi nga developers i-develop sana namin. Ito yung isang nire-research ko at babalik-balik nga po ako dito sa DAR, Department of Agrarian, dito sa Lipa para ng due diligence dito sa plano naming bilhin kasi mura siya and maganda rin yung location. So sa paulit-ulit at pabalik-balik kong dito sa mga kawani ng DAR Lipa, ang decision ng company is hindi namin itutuloy yung acquisition. Bakit po? Kasi ang mandaang ng DAR, itong CLOA is hindi pwedeng i-acquire then i-develop kahit na sa tagal naming nag-acquire ng iba't ibang uri ng titulo ng lupa. Sabi ng DAR, mayroong isang case na isang developer somewhere dito rin sa NCR na nag-acquire ng CLOA at during the jurisprudence, dumaan sa jurisprudence sa korte, hindi rin po nakakuha ng na-issuehan ng mga kaukulang permits and licenses. Kasi pag nagde-develop po kami ng mga housing, memorial, regardless kung anong project man, ang dami po sangkatutak na iba't ibang uri ng permits and licenses yung kailangan naming i-secure. So sa mga viewers ko, sa mga subscribers ko, siguro ang share ko na lang, I'm sure maraming makaka-relate, is ano ba talaga itong CLOA? So itong CLOA po is isang titulo na pinamimigay, ina-award ng Department of Agrarian. Saan ba nagmula itong CLOA? Of course, kinukuha na acquire ng DAR sa mga private individuals, doon sa mga lupa, sa mga property na sakop ng DAR. Then from OCT rin ito, tapos kinukuha ng ina-acquire ng DAR, tapos ini-issue naman nila sa mga qualified beneficiaries. Ano naman itong mga qualified beneficiaries? Ito yung mga magsasaka na walang mga sariling lupa. Ito yung mga magsasaka, yung mga farmers na matagal nang kinocultivate yung lupa na yon. So itong si Department of Agrarian Reform, gumawa sila ng programa, yung Comprehensive Agrarian Reform Program, na ito yung namamahala naman ng pagdidistribute ng CLOA title. Based naman dun sa panuntunan ng Comprehensive Agrarian Reform Law or yung CARL. So doon nila ina-identify nila doon kung sino yung mga beneficiary yung qualified sa program na ito. Yun nga yung sinabi ko, yung matagal na nagsasaka, nagko-cultivate sa particular na lupang ito at sila po yung ini-issuehan ng award na to, itong CLOA or Certificate of Land Ownership Award. Ngayon, ito po yung mga ina-award nilang lupa na ito, itong CLOA is subject for terms and restriction. So ayun mga kabayan, magsisimulat na po kayong magtanong. Alam ko marami pong katanungan sa isip ninyo na hinahanapan nyo ng sagot. At ang may sasagot ko lang naman po is hindi based sa libro, hindi gaya ng hindi po ako abogado. Ako ay isang trabahador lamang sa isang real estate developer at ang ma-experience ko nga is based sa actual na nangyayari sa ground. Kasi magkaiba po minsan yung nasa libro sa mismong nangyayari sa proseso. Halimbawa po, ang nasa libro, sa CLOA, sabi kapag ang maturity niyan is 10 years at dapat ibenta mo lang yan sa mga kamag-anak, sa mga years, sa mga successors mo, ang nangyayari sa ground pwedeng may mga kaso na nabenta nila after maturity period, nabenta nila sa hindi kamag-anak. So babalik tayo sa mga possible questions. Siguro may nagtatanong, pwede po bang bilhin, safe po bang bumili ng CLOA title? Isang tanong at madalas marami pong nagtatanong ng ganito. Well, ang sagot po niyan, depende po, Yun nga po, kasi sabi ko lang, ang CLOA daw, mga kabayan, is may maturity period based dun sa ipinaliwanag sa amin ng mga kawani ng DAR sa Lipa. Mayroon daw 10 taong maturity period. At nagbe-base ito dun sa issuance ng CLOA title kung kailan po ito in-issue sa mga beneficiaryo. At
dalawa po, actually dalawa yung nabanggit nila, kung kailan daw ito inisyo or kung kailan ka naging in possession. Ano pong ibig sabihin nun? Kung kailan ka tumira o kailan mo sinimulan na i-cultivate o sakain yung lupa na yon. So it's either kung alin po doon yung dalawang yun ang maging basis doon sa 10 years na maturity period. Kaya kasi hindi naman lahat daw, sabi nga ang paliwanag sa DAR, hindi naman lahat ng inisyu na CLOA is in-start na agad na kinultivate. Mayroon ding mga issue siguro yung iba, kasi itong CLOA title naman is in-acquire lang din ito ng DAR sa mga ibang previous owners. Kung makita nyo, pwede namang makita sa traceback sa RD kung ano yung origin ng CLOA bago siya naging CLOA title. Anyway, ang CLOA is isang uri din ng titulo na ito nga ina-award sa mga benepisyaryong magsasaka. So, ang CLOA, bago ka bumili ng CLOA title, yun nga po, unang dapat mong malaman, of course, gagawa ka din ng due diligence mo, kabayan. Unlike doon sa mga ordinary title, mga OCT, TCT, Transfer Certificate of Title, napakadaling gawin ng due diligence yan. Kung gusto mong malamang malinis o walang problema, basic, of course, una mong gawin, pupunta sa RD, kukuha ng certified copy ng titulo or CTC, din tingnan mo kung may mga annotation, mga encumbrance o may problema. Ganon din po dito sa CLOA. Instead naman na pupunta ka sa RD, pupunta ka naman sa DAR kasi DAR nga po yung namamahala, yung Department of Agrarian. Ano po ang gagawin mo sa DAR, kabayan? I-check mo kung yung status ng CLOA title sa Department of Agrarian. Ano ba yung status ng CLOA title na ito? Ito ba ay existing ba? Kasi may mga na-issued na CLOA sa mga beneficiaryo na canceled na ng DAR. Kasi nga hindi sila sumunod sa mga restriction. Gaya ng, ano po yung mga restriction, yung ibinenta na wala pang 10 years, yung mga hindi nagbabayad ng installment kasi hindi po libre ang CLOA. Naka-encumbered po yan, binabayaran po yan sa Land Bank o sa DAR. So yung mga hindi sumunod sa restrictions, sa terms and conditions ng prior to the issuance of the CLOA title is subject for cancellation ng Department of Agrarian. So yun po mga kabayan, napaka-importante po yun. Bago kayo bumili ng CLOA, let's say naka 10 years maturity, ano na yan, lagpas na ng 10 years, of course, unang i-check nyo yung mga madali lang. Tingnan nyo kung naka-encumbered sa Land Bank o sa DAR. Tapos, ipapalinis nyo muna. Kukuha kayo. Kung naka-encumbered, naka-mortgage pa ito sa Land Bank, kukuha po kayo, of course, ng Certificate of Full Payment or Certificate of Mortgage. Kasi sabi ko nga, ang CLOA is hindi libre. Binabayaran niya ng mga beneficiaryo based po dun sa produkto nila, yung inaani nila dun sa particular na lupa na yon, dun sa CLOA na yon. So, yun po, ano. So, punta kayo sa DAR, i-check yung status, kung okay ba, kung nakapangalan pa rin dun sa seller na gustong magbenta sa inyo. And again po, ang CLOA is hindi pwedeng i-develop, hindi pwedeng gawing commercial. Bibilhin nyo yung CLOA para i-cultivate din yung purpose kasi it's agricultural in nature. Yung mga ini-issue ng DAR, para i-cultivate ng magsasaka. Siyempre, pag ibebenta mo, dapat ganun din po yung gamit for agricultural purpose din. So, yun po, ano pa ba yung mga posibleng tanong nyo sa mga ng CLOA, i-comment nyo lang po dito sa comment section at susubukan ko pong sagutin. Again, ang mga information na sinasabi ko is based sa actual experience namin sa ground dito sa pakikipag-negotiate, pakikipag-usap namin sa mga kawani ng Department of Agrarian. So, yun lang po at sana may natutunan kayo at sa next video natin, susubukan kong sagutin yung dapang tanong ng mga kabayan tungkol sa iba't ibang usapin sa lupa gaya ng yung mga nag-acquire ng rights at kung ano-ano pa. Yun lang po at magandang araw.